Hello guys, what's up? And today we're going to review ang bago nating acquire na Suzuki V-Strom 160. Ayan. So, ito ay force-through, air-cooled, with a single overhead camshaft and 2 valve. Ayan. Tapos, 162cc na rin siya. Now, V-Strom 160 pero ang tuloy ng engine niya is 162cc. Tapos fuel injected na rin to with the 5-speed manual. Max power nito is 11 kilowatts, around 14.7 horsepower with a 8,000 RPM with a max torque of 14 Newton meter with 6,500 RPM. So, electric nga rin to, no, guys? Yung napansin ko. Wala siyang kickstart. Pure electric lang siya. Tapos pag i-start mo siya, kailangan mong hawakan yung clutch bago yung, bago mo siya i-start. Ganun siya. Tapos top speed nito around 120 to 130 kilometers. Meron ako napanood na video nito. Talagang umabot siya ng 133 km per hour. So, ganun siya kalakas. Tapos, ang fuel efficiency nito is maabot ng 50 km per liter. So, very efficient talaga siya. Kasi naka-fuel injection na siya. So, sa mga iba, ang medyo downside nito, air-cooled siya. No? Medyo may mga taong ayaw ng air-cooled. Ayan. Ang nagustuhan ko dito, medyo flexible to. Ayan. Kahit mabagsak siya, parang bumabalik lang siya dun sa dati. According din dun sa ibang review. Tapos ang specs, yan, fuel tank capacity, we have 13.2 liters. No? Yun yung fuel tank capacity niya. And with that, no, sabi nga kanina, 15 km per liter siya. So, pwedeng umabot ng up to 650 km full tank. No? Ang seat height naman nito, yan, is 795 mm. No, bagay na bagay ito sa mga Pilipino talaga, lalo na sa mga 5'4", yan, 5'3", abot to, tiptoe. Ako 5'5" ako, so swak na swak sa akin to. Tapos ang wheelbase naman nito is 1,345 mm. Ang weight, ang bigat, ang total bigat nito is 148 kg. No? Tapos yung front and rear is 17 inches, no? Yan. Tapos tignan natin. Yan, 100 by 80 by 70. Yan yung gulong niya. Dual sports na rin yung gulong niya. Very efficient siya, napatakbo ko siya. Sobrang lupit, sobrang gaan sa pakiramdam. Maganda yung takbo nito. Sobrang smooth. Siyempre, bago lang din. Pero titingnan natin. Hindi ko pa siya ma-test drive kasi wala pa siyang papel. Bawal pa siyang ilabas-labas ngayon. Pero, sobrang sulit, no? Pero ang isa sa mga feature na nagustuhan ko dito is yung dual ABS niya. Sobrang kapit ng preno. Ang ganda. No? Sobrang ganda ng preno. Kaya the best. Sa mga gustong bumili, yan, no? Talagang sulit po. Hindi kayo magsisisi sa bibilihin ninyo. Dual ABS. Tapos doon naman sa LED light, guys. Yan. Full LED light na rin to. Ayan. Medyo parang ano lang yung itsura niya. Tapos, yun naman, yung mga special feature niya, yung pagdating naman dito, meron siyang sariling USB port. So, meron na siyang built-in USB para sa mga gusto mag-charge, yan dito. Tapos, buksan natin. Yan, digital na rin ang kanyang pedometer. So, yan kahapon, medyo nataranta ko kasi nang nakalagay dito miles per hour, tayo ay nasa Pilipinas, we are using the kilometer per hour. So pinalitan, may mga pinindot-pindot dito yung mekaniko
Nga, naging kilometer per hour siya. Kasi ito yung time, ito yung gear, ito yung fuel. So, ito yung RPM. Tapos meron siyang RPM limiter. Tapos sineset lang to din dito. Yan, kung hanggang saan. Ang nakaset sa akin ngayon is yung 6. Kaya pag in-start siya, I will try to start it. So, sige, start natin. So, yun. Nag-start siya. And sobrang tahimik ng makina. And hanggang 6 lang yung limiter na nilagay ko muna. I-adjust ko to, may mga pipindot-pindotin dito, hindi ko pa kabisado. So, aaralin ko, tapos ituturo ko sa inyo kung paano. So, yun, no? Siguro may mga hindi pa ako nabanggit, pero yan. Ganda, sobrang ganda. Next video natin, babalikan ko, no? Didiscuss naman natin kapag pwede na siyang patakbuhin sa highway. No? Ayos, ganda. Smooth. This from 160.